Welcome sa Jomal Movie Recap. Huwag kalimutan mag-like and subscribe, sit back and relax sa ating movie recap. Nagsimula ang pelikula kay Ray King, dating deputy director sa FinCEN, na nakaupo sa isang bar, habang umiinom siya, lumapit ang isang dalagang si Anna. Habang nag-uusap sila, may mga lalaking tauhan si Burke na nagmamatsyag sa kanila. Ipinakita ni Ray kay Anna ang litrato ng pamilyang Sanchez mula El Salvador, at iniisip niyang may kinalaman si Anna sa kanila. Akala ni Anna gusto siyang patayin ni Ray, pero nilinaw ni Ray na hinahanap lang niya ang pamilya para sa ama ni Edith. Napansin ni Ray na may nagmamatsyag, kaya meron itong sinulat sa kanyang kamay at sinubukang makatakas. Nilabanan niya ang dalawang tauhan ni Burke bago magkagulo sa bar. Tumakbo siya palabas sa kalsada. Doon siya binaril at napatay ng kanang kamay ni Burke, si Cobb. Pagkatapos ng kamatayan ni Ray, si Mary Beth Medina, kasalukuyang deputy director ng FinCEN, na emergency contact ni Ray, ang pumunta sa morgue para kilalanin ang bangkay. Nakita niya ang mga salitang, "Find the accountant," sa braso ni Ray, na pumukaw sa kanyang interes. Samantala, si Christian Wolf, ang accountant, ay nakikipag-ugnayan kay Justin, ang kanyang handler, bago pumunta sa isang speed dating event. Sa una, interesado ang mga babae sa kanya, pero agad ding nawalan ng gana pagkatapos siyang makausap. Ginamit ni Christian ang sarili niyang algorithm para suriin ang compatibility, pero dahil sa kanyang prangkang pagsasalita, gaya ng hindi paniniwala sa love at first sight, walang kaibigan o alagang hayop, at pamumuhay sa isang airstream kaya walang interes ang mga babae. Si Mary Beth ay nagsimulang imbestigahan ang mga huling kaso ni Ray. Sa kanyang pagsusuri, natuklasan niya ang koneksyon kay Christian at tumawag sa isang neuroscience academy na may kaugnayan dito. Habang nangyayari ito, narinig din ni Justin ang balita tungkol sa pagkamatay ni Ray. Samantala, sina Burke at Cobb ay nag-uusap tungkol kina Ray at Anna sa kanilang site. Napagtanto nila na si Anna ang babaeng minsang sumugod sa meeting ni Burke. Pinatay niya ang tatlo niyang tauhan pero pinatawad siya ni Burke. Inutusan ni Burke si Cobb na pumunta sa Fort Worth para linisin ang mga natitirang ebidensya at tiyaking walang makikialam sa operasyon nila. Kalaunan, naabutan ni Christian si Mary Beth sa isang parking lot. Pinag-aralan nila ang mga litrato at dokumento ni Ray. Nadiskubre nila ang mga larawan ng mga patay na Chilean ex-Special Forces at mga ataking konektado kay Edith Sanchez. Natuklasan nilang pinatay si Emiliano Gonzalez, ama ni Edith, sa Fort Worth. Pumunta sina Chris at Mary Beth sa isang pizza factory para kausapin si Ike, ang manager na umano'y may koneksyon kay Edith. Hindi nagsasabi ng totoo si Ike kaya si Chris ay gumawa ng sariling pagsisiyasat. Inaakusahan niya si Ike ng money laundering. Nang tumutol si Ike, madaling natalo ni Chris ang mga tauhan nito at pinilipit pa ang daliri ni Ike. Umamin si Ike na tumatanggap siya ng pera mula sa lalaking si Thomas na sangkot sa trafficking ng mga babae sa isang high-end hotel sa Berlin. Samantala, sinusubukan ng kapatid ni Christian na si Braxton na ampunin ang isang corgi puppy, pero hindi siya pinayagan agad ng adoption agent. Habang nasa misyon si Braxton para pumatay ng ilang target, tinawagan siya ni Chris para humingi ng tulong. Galit si Braxton dahil hindi na siya kinausap ni Chris ng 8 taon, pero pumayag pa rin siyang makipagkita. Sumama si Braxton kina Chris at Mary Beth sa isang motel kung saan 3 prostitute ang dumating. Nagbigay ng impormasyon ang mga babae kapalit ng pera tungkol kay Thomas. 2 sa kanila ang natakot at umalis. Ang isa ay nanatili at humingi ng dagdag na bayad para makatakas kay Thomas. Nang dumating si Thomas, itinulak siya ni Braxton mula sa balcony at bumagsak siya sa kotse. Ipinuslit nila si Thomas sa trunk ni Mary Beth. Naiinis siya sa gulo pero ginamit ni Justin ang hacking skills niya para manipulahin ang traffic at hindi sila mahuli ng pulis. Nalaman ni Mary Beth na pinatay si Emiliano Gonzalez at si Gino, asawa ni Edith, at nawawala ang anak nilang si Alberto. Kinabukasan, sumama si Mary Beth kina Chris at Braxton habang humihingi si Chris ng tulong kay Justin. Sinabi ni Mary Beth na may kakilala siya sa Homeland Security na may PhD sa computer science at may access sa mga kritikal na database. Nalaman nila na 2 lang ang gumaganang security camera sa gabing pinatay si Ray. Samantala, Pinaska ni Justin at ng mga hacker niya ang surveillance footage sa buong Los Angeles.
May nakitang selfie ang isang babaeng si Pamela kung saan aksidenteng kasama si Anna sa background. Nakuha nila ang larawan mula sa laptop ni Pamela at napatunayang nasa eksena si Anna at sangkot siya sa mga global assassination. Natuklasan din ni Mary Beth na si Braxton ay sangkot din sa mga pagpatay. Dahil dito, humiwalay siya sa magkapatid at nagpatuloy ng sarili niyang investigasyon. Kinalaunan, nakipagkita si Mary Beth at ang isang abogado kay Thomas at sa kanyang abogado. Ibinunyag na pinatay si Ike at may daga sa lalamunan ng kanyang bangkay. Bago pa makapagsalita si Thomas laban sa kanyang mga amo, pinatay sila pareho ni Cobb gamit ang sniper rifle. Habang abala sina Chris at Braxton sa kanilang plano, binanggit ni Justin ang isang lumang car accident ng isang babae, na posibleng may kaugnayan. Napadpad sina Chris at Braxton sa isang bar. Doon nila nakilala ang waitress na si Angie. Nagkaganan sila ng loob at sumali sa line dance. Dumating ang ex-boyfriend ni Angie at naghahanap ng gulo. Tumulong si Braxton at magkasama nilang tinalo ang ex at mga kasama nito. Pagkatapos ng gulo, umalis ang magkapatid, proud si Braxton kay Chris, lalo na nang makuha nito ang number ni Angie. Samantala, mas lalo pang nilaliman ni Mary Beth ang investigasyon tungkol sa babaeng na aksidente sa sasakyan. Nalumpo ito, nawalan ng memorya, at sumailalim sa facial reconstruction. Ngunit nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan, kagaya ng pagiging chess genius, at kalaunan, isang mamamatay tao. Ibinunyag na ang babaeng iyon ay si Edith Sanchez, na ngayon ay si Anna na. Nang magising ang marahas na bahagi ni Edith, inatake niya ang isang gwardya at nakatakas sa pasilidad. Samantala, si Bato, ang boss ni Braxton at pinuno ng pinakamalaking assassination network sa Europa, na tauhan ni Burke, ay inutusan si Braxton na patayin si Mary Beth. Nalaman ito ni Chris at agad siyang nagmadaling iligtas si Mary Beth, pero naunahan siya ni Anna. Ibinunyag na kinansela ni Bato ang utos kay Braxton at si Anna na ang inutusan. Naglaban ang dalawang babae, nasaksak ni Anna si Mary Beth sa tiyan bago tumakas. Bago tuluyang tumakas si Anna, nakita niya ang isang lumang larawan nila ni Gino at Alberto. Nagbalik sa kanyang alaala ang mapait na nakaraan, ang pagtra-traffic sa kanya ng mga tauhan ni Burke at ang brutal na pagpatay kay Gino. Dumating si Chris sa tamang oras para tulungan si Mary Beth. Samantala, tinawagan ni Bato si Burke para sabihing may humadlang sa misyon. Ngunit pinaalala ni Bato na aktibo pa rin ang kontrata, dapat patay si Mary Beth. Bilang tugon, inutusan ni Burke si Cobb at ang kanyang mga tauhan na pulungin ang mga dinukot na bata sa kanilang compound sa Juarez. At planong patayin silang lahat, habang nagpapagaling si Mary Beth sa ospital, nagbigay si Chris ng pera sa kanyang kaibigan sa FBI para itago si Mary Beth at panatilihing ligtas. Samantala, nagdesisyon si Chris na iligtas ang mga batang bihag. Tinulungan siya ni Braxton at ni Justin sa pagplano ng pagsalakay sa compound sa Juarez. Gamit ang mga drone, satellite, at blueprints ng gusali, sinimulan nila ang operasyon. Mabilis at tahimik ang paggalaw nila, tinanggal ni Chris ang mga sniper at gwardya habang si Braxton ay pumasok sa loob. Nailigtas nila ang mga bata, ngunit hindi pa tapos ang laban. Lumaban si Chris kay Cobb, matinding hand-to-hand combat ang naganap. Sa huli, natalo ni Chris si Cobb, nakalaya ang mga bata at ligtas na silang na-evacuate. Sa huli, bumalik si Mary Beth sa ospital para magpasalamat kay Chris, inalok niya siyang bumalik sa Vincent. Pero tumanggi si Chris, mas pinili niyang manatiling isang misteryosong vigilante, na handang tumulong sa likod ng anino. Sa huling eksena, ipinakita si Christian na nagmamaneho sa highway gamit ang kanyang Airstream trailer, patuloy na naglalakbay bilang isang tahimik na tagapagtanggol.